Biblia sa Awit verse 33 to chapter 63 verse 1 and 5. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tuwig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo mo, ika'y aking pammasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, na kamay ako'y nakataas. Ito ang aking kaluluwa, tunay na masisiyahan. Magagalak, umaawit, ng mapuring inaalay. Pasalamatan natin ang salita ng Panginoon. Ngayon po, tayo po ihanda natin ang ating sarili para po tayo muli magpuri at umawit sa Kanya ang kaluwalhatian. Papangunahan po tayo ng worship team at susundan po ito ng pambungad na panalangin ni Brother Caden Melissa. Kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang
ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapusmos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Amang banal na pinakamapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ngayon nang may puso ng puno ng pasasalamat. Lord, salamat po sa araw na ito at kami muli niyong pinagtipon upang magpurit sumamba sa inyo. Lord, we ask you to guide our hearts and mind as we worship, Lord. Fill this place ng inyong Holy Spirit, and nawa ang presensya niyo at kapayapaan ay maramdaman ng bawat isa, Lord. Lord, nawa i-bless niyo po ang maghahatid ng inyong mensahe, i-bless niyo po ang congregation, and bless every part of this service, O Lord. Lord, i-focus niyo po ang bawat isa sa inyo lamang, Lord, at buksan niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng inyong mga salita. Muli, Lord, thank you for your love, grace, and your faithfulness, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Good morning po mga kapatid sa Panginoon. Tayo po'y magkamayan at magbatian sa bawat isa. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Praise God. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Kaya todo bigay ang papuri natin sa Kanya. Lakbak po natin ang ating mga kamay. At todo bigay po tayo magsamba sa ating Panginoon. Nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang pag-ibig ko sa'yo lalay. Luwalhatiin ka, magpagkailanman. Tayo na
bigay, todo bigay sa papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay. Tunay ngang napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang pag-ibig ko sa'yo alay, luwalhatiin ka magpagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y naniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y naniningning sa buhay ko. Todo bigay sa papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, sa papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay. Amen! Napakasarap talaga magpuri sa ating Panginoon. Ang sarap magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid, di ba? Kaya damhin po natin ang ating awitin dahil siya ang tunay na Diyos sa ating buhay. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming ala ay pagsamba, kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming
sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga ang isisigaw namin sa buong mundo, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga anak mo na hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw, Lord. Tunay nga ang Panginoon na napakasarap magpuri sa inyo, Panginoon. Sa kabila ng aming kalungkutan, pinagdadaanan, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang iaalay namin sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng to, Panginoon, ay inaalay namin sa inyo ng buong puso, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang po kami lubos na nagpupurit, nagpapasalamat at nagtitiwala, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Ang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Kinagagalak kong muli tayo ay magkasama-sama upang sambahin at purihin ang ating nag-iisa at walang katulad na Panginoon, ating Panginoon. Ngayon, hinihiling ko na sana punan po natin ang mga blankong upuan sa harapan para sa ganun maganda at kanais-nais tignan. Tunay nga ang lahat na nagliliwanag. Nagliliwanag. Ngayon, darako tayo sa ating pagpapasalamat at pagpapatotoo. Kung sino ang nais, mangyari lang pumunta sa harapan. Yan. Amen. Salamat po at patuloy po ako nagpapasalamat sa Diyos kasi po ako po ay na-ospital at pinagpapasalamat ko po ang buong kongregasyon sa panalangin niyo sa akin. Ngayon po, ang aking pagkilos ay hindi nagaano kasi sabi ng doktor, iwasan ko yung para hindi siya magdugo. So, ipinagpapasalamat ko rin, expected ko po, nung nalaman sa barangay yung katayuan ko, hindi na po ako i-retain. Marami pong tinanggal. Kaya po kahapon, nung pumasok po ako, tinawag po ako ng aming sekretary at ako po ay pinapirma niya ng ako po ay retain. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay nga po na pag ikaw ay anak ng Diyos, lahat ipagkatiwala mo sa Kanya, walang imposible. Salamat po. Ako din po magpapasalamat sa Panginoon. Kailan ba birthday? Nung Friday, yan. Nitong nagdaang Friday, nagdaos din po ako ng ika-20th birthday. 20 na ako. Yan. Ayun po, isa po sa isang magandang bagay nga magpasalamat sa Panginoon, lalo na nadagdagan po ng bagong taon upang ipakita kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Ngayon din po, niwe-welcome ko po ang bago nating kasama magpuri, ang kasama po ni Ace. Maaari po tumayo. Welcome po at hindi sana una tuloy ang ating pagsasama ngayon. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Nais ko pong bigyan ng mataas na pagpapahalaga yung ating mga ipinag-pray natin noong nakaraan. Di ba nagkaroon ng balita na ang Pag-asa, ang halos buong Pilipinas ay tatamaan ng bagyong super typhoon, di ba? Oo. Pero dahil sa ating mga panalangin at pagpapakumbaba, pagtalikod sa masamang gawain, kinahabagan tayo ng Diyos. At narito tayo bilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon at pagsamba. Siguro po, hiniling ko na ang buong kapatiran ay tumayo at kilalanin natin na tayo po ay iningatan ng Diyos sa bagyo. Kasi nakita natin yung pinsala sa ibang bahagi ng ating bansa. Talagang grabe ang pinsala na dinulot ng bagyong mga nakaraan. Pero tayo, dahil natuto tayong magpakumbaba, natuto tayong kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos, natuto tayong humingi ng awa sa Diyos, at narito tayo ngayon, ay nagpupuri, nagpapasalamat,
sapagkat ang Diyos ay napakabuti, pinakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya na mga kapatid, tayo po yumuko at magpakumbaba ang puso ng bawat isa sapagkat yun ang nakalulugod sa paningin ng Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pagkakataong ito, ipagkaloob natin sa Kanya ang pinaka-the best na papuri, pasasalamat at pagkilala sa lahat ng ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin at sa buhay ng lahat ng mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Panginoon naming Diyos at amang banal na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa at ng lahat ng bagay at nasa inyong kapasyahan ang mga bagay na pinakamabuti para sa bawat isa sa iyong mga anak. Narito po, O Diyos, kami ay nagbibigay sa iyo ng pagkilala at pagluwalhati sa kabutihang ginawa po ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. At doon po sa nagdaang bagyo na ang aming mga panalangin sa iyo, na huwag po ninyong iparanas sa lugar na aming kinalalagyan ang napakalakas na hangin. At ang hiling namin sa iyo, sa dagat na lang po ninyo padaanin upang walang mapinsala sa aming pong mga kabuhayan, sa aming mga pamilya. Kaya aming Amang Banal, kinikilala namin ito na kayo po ang may gawa sa mga bagay na ito. At ganun din, Panginoon, sa mga lugar na pinahintulutan ninyo na dumaan ang bagyo. Mayroon po kayong layunin at plano sa mga taong naroroon, bagamat napinsala ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga pamilya. Aming dalangin sa iyo, pagpalain mo, Panginoon, ang lugar na iyon na sinalanta ng bagyo nagdaan. Hinihiling namin sa iyo na mga kabuhayan ng mga tao sa kinilalagyan na pinahintulutan niyong magdaan ang ganitong trahedya sa buhay. Aming dalangin sa iyo, pasaganain po ninyo sa kanila ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, at muli, Panginoon, pasiglahin ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga pamumuhay, sapagkat sa iyo nanggagaling ang lahat ng bagay. Narito kami upang pahalagahan ang ginawa po ninyo at tugon ninyo sa aming mga panalangin. Sa inyo po namin ipinagkakaloob ang karangalan, ang kaluwalhatian at ang pasasalamat at pagkilala sa lahat ng ito na kayo po ang may gawa sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Kung wala na po, panatilihin po natin ang ating pagtayo para po sa pastoral prayer. Muli aking tinatawagan si Pastor Carlos Arcelon para sa ating pastoral prayer. Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Ipikit natin ang ating mga tao, yumuko. O dakilang Diyos na aming Ama, Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon, at Ikaw ang Diyos magpahanggang kailanman. Kami, Lord, ay nagagalak ang aming mga puso sa umagang ito na binigyan mo kami, Lord, ng isang napakagandang umaga upang ang iyong mga anak ay muli, Lord, dumako sa bahay-sambahan na ito at sama-sama kami magpuri sa iyo at sama-sama kami, Panginoon, manalangin, mag-awitan upang, Lord, mabigyan ka namin ng kaluguran. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, ang lahat ng aming gagawin, ito'y katanggap-tanggap sa iyo. At ang nais namin, Lord, sa lahat na ikaw ang maging sentro sa lugar na ito. Kinikilala namin, Lord, ang iyong presensya at kinikilala namin na ikaw ang aming Diyos na wala ng iba. Kaya sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kami ay nagpapasalamat at patuloy kami magpapasalamat hanggang sa kahuli-hulihan ng aming hininga. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong proteksyon sa mga nakalipas na nagdaan. Bagamat sari-saring mga pagsubok, sari-saring mga dilubyo ang dumarating, Panginoon, sa bansa namin, ngunit ikaw, Lord, ay nagbigay ng kapayapaan, ang kapayapaan na iyong iniwan, Lord, sa mundong ito bago ka umakyat sa langit. Dakilang Diyos, maraming salamat na ikaw ay patuloy nagbibigay sa amin ng biyaya at ikaw ay nagpapatuloy na bibigay sa amin ng kalakasan upang ang lahat ng mga pagsubok sa aming buhay ay aming ito makayanan. Kami, Lord, ay lumalakad sa mundong ito. Kami, Panginoon, ay patuloy na namumuhay dahil
ikaw ang dahilan. Panginoon, maraming salamat din, Lord, sa iyong mga provision sa bawat isa sa amin, sa lahat-lahat ng aming pangangailangan, na patuloy mo, Lord, pinoprovide sa amin, sa aming mga pagkain, sa lahat, Lord, ng aming mga damit, sa aming tirahan, sa lahat ng aming pangangailangan, ay patuloy mo ito pinapadaloy, at hindi pa rin at binibigay mo ito, Lord, kahit hindi pa namin ihingi, dahil alam no, Lord, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat din, Lord, sa buhay ng bawat isa na patuloy na naglilingkod sa iyo. Patuloy na ikaw palagi ang hinahanap. At Lord, para sa aming mga kapatid na hindi namin nakasama sa umagang ito, i-bless mong kanilang buhay. Ikaw ang tanging nakakabatid kung anong mga dahilan. Ikaw tanging nakakabatid kung ano, Lord, ang kanilang mga dinadanas sa umagang ito. Ngunit batid ko, Lord, na hindi mo sila pababayaan dahil sila, Lord, ay kasama namin sa iyong iglesia. Kaya dakilang Diyos, sa umagang ito ay maraming salamat, Panginoon. Minsan pa dakilang Diyos, pinapasalamatan niyo po namin, Panginoon, ang buhay ni Sister Biron na sa umagang ito ay siya magdadala ng iyong salita. At alam namin, Panginoon, na sa umagang ito, mayroon kay binigay sa kanyang revelasyon upang, Lord, na sa pamamagitan niya ay muli kami, Panginoon, makakarinig ng mga panibagong pag-asa, panibagong salita na galing sa iyo. Dahil ang iyong salita ay ang buhay, ang iyong salita ay ilaw namin, Panginoon, habang lumalakad kami sa mundong ito. Kaya maraming salamat sa buhay ni Sister Biron na patuloy na nagpapagamit sa iyo. I-bless mo kanyang buhay at i-bless mo, Lord, ang kanyang buong sambahayan. Ikaw na, Lord, mag-protect sa kanila at ikaw ni Panginoon magpala sa lahat ng kanilang mga gagawin. Ganun ni Lakilang Diyos, dalangin ni po namin, Panginoon, ang aming Pastor Bert na siyang ang namumuno sa church na ito. Bagamat ikaw ang ulo, Panginoon, ng iglesia, ngunit, Lord, ikaw ay nagtalaga ng tao sa katao ni Pastor Bert, Lord, upang mangalaga sa sambahan na ito. I-bless mo kanyang buhay at ganoon po, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. At minsan pa dakilang Diyos, inalapit na namin, Panginoon, sa iyo, Lord, ang mga kabataan, Lord, sa church na ito, ang aming mga anak. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang kanilang buhay, ikaw ang magpalaki sa kanila, at Panginoon, i-guide mo sila, i-bless mo ang kanilang kalusugan, sa kanilang mga pag-aaral, ikaw ang manguna sa kanila, Panginoon. At huwag mo hayaan, Lord, na sila ay magkakasakit. Ikaw magbigay sa kanila ng magandang pangangatawan, Panginoon, hanggang sa kanilang paglaki. At alam ko, Lord, na may purpose ka sa bawat isa na ito. At gagamitin mo sila, Panginoon, sa kanilang paglaki. At sila naman, Lord, ang papalit sa amin. At alam ko, dakilang Diyos, na tanging ikaw naman po, Lord, ang nakakabatid sa kanilang buhay. Ngunit, Lord, ang dalangin namin, Panginoon, na mga kabataan na ito ay mapalaki ng maayos. At ikaw palagi, Lord, ang kanilang hanapin habang lumalaki sila. At dakilang Diyos, dalangin namin, Panginoon, na ang kanilang buhay ay ihandog nila para sa iyo. At doon ni Panginoon, ang aming bansa, patuloy din po namin dinadalangin, sama-sama kami, Panginoon, na nawa, Lord, ang aming bansa ay magkaroon na ito, Lord, ng katuparan ng aming mga panalangin na ang aming mga pinuno, ang mga tao, Lord, na tinalaga mo, magmula, Lord, sa barangay level hanggang sa aming presidente na magkaroon ng takot sa iyo at ang kanilang isipin palagi, Lord, ay ang kapakanan ng mamamayan. At dalangin din po namin, Panginoon, na harinawa ang aming bansa ay makalaya na, Lord, sa kamay ng mga namumuno, sa kamay ng mga taong mga kurap. At dalangin namin, Panginoon, na nawa ang kanilang kaisipan ay ituon lamang kung paano sila, Panginoon, makatulong sa mamamayan, makatulong sa kanilang mga kapwa, at higit sa lahat, Lord, ay magkaroon sila ng takot sa iyo. Kaya, Panginoon, dalangin namin, Lord, na nawa, Panginoon, ay ang pagrarally, Panginoon, na magkaroon ng rally sa 3 araw na rally na mag-umpisa sa araw na ito, Panginoon, ay magkaroon ng katahimikan. Dahil alam ko, Lord, na mga niluklok mo, lalong-lalo na ang aming presidente, Panginoon, ito, Panginoon, ikalooban mo. Kaya dalangin namin, Lord, na nawa, Panginoon, na hindi magkaroon ng kaguluhan, bagkus magkaroon ng kapayapaan ng bawat isa, magkaroon ng pagkakaisa, magkakaroon ng kapayapaan, at higit sa lahat, Lord, magkaroon, Panginoon, ng pag-ibig ang kanilang mga puso upang, Lord, maiwasan na yung batuhan ng kung ano-ano mga bagay na ikinasasama
ng bawat Pilipino at ito, Panginoon, ay lalong hindi umuunad ang aming bansa dahil sa mga tao, Lord, na nag-aaway-away. Kaya dalangin namin, Panginoon, na nawa, Lord, ang lahat ng mga sambayan ng Pilipino ay magkakaisa, magkakaroon ng takot at magkaroon ng lahat, Panginoon, ng isa lamang pag-ibig. At wala iba sila rin itataas, kundi ikaw lamang. At dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa buong mundo na nakakaranas ng persecution, lalo na sa Sudan at sa Nigeria, na patuloy silang pinapatay. Hallelujah. Bagamat, Panginoon, ay nakakaranas sila ng persecution, pero, Panginoon, nandun pa rin, Lord, ang iyong patnubay sa kanila. Habang sila ay pinapatay, lalo silang dumadami. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kalakasan at tapang na binibigay mo sa mga taong ito na hindi nila iniinda ang mga pagpipersecute sa kanila. At alam ko, Lord, na mga tao na ito ay tinalaga mo at pinili mo mamagamat kahit, Panginoon, sa gitna ng kamatayan, sila hindi natatakot. Kaya nakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa buhay ng aming mga kapatiran sa buong mundo, ang mga Kristiyano na tuloy naglilingkod sa iyo, at nawa, Panginoon, ay palayain na sila, Lord, kung ano man ang mga binabalak ng mga kaaway sa kanilang buhay. Kaya minsan, padakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na nandito. At muli, Panginoon, ikaw, Lord, ang mag-bless sa gawain sa umagang ito. At ganoon din dakilang Diyos, sinalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang gawain mamaya ng Women's Anniversary. Pagpalain mo, dakilang Diyos, at alam ko, Lord, na ito ay magkakaroon ng katagumpayan. Dahil ikaw palagi ang kanilang tinataas. Ikaw, Lord, ang naging dahilan kaya nagkakaroon ng women's ministry. Kaya minsan na, Panginoon, maraming salamat sa iyo. At ang lahat, Panginoon, na gawain nito magmula ngayon hanggang sa pagkatapos ito ay aming inihingi sa iyo sa tanging pangalan naman ng ibugtong ng Isus. Ibugtong natin ng Isus. Amen and amen. Praise God. Buksan po natin ang ating Biblia sa chapter 1, verses 1 to 5. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha na ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan, sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Ngayon po, maaari na po tayo magsiupo. Ngayon po, tinatawag ko po ang babaeng maghahatid ng salita ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ni Sister Beron. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Yan, di ba? Maaliwalas na maaliwalas ang mukha ng ating mga kapatiran. Katunayan lamang na ang liwanag nila ay nagniningning sa umagang ito. Di ba? Hindi lamang po sa umagang ito, kundi sa buong buhay po natin. Dapat ang liwanag ay nagniningning sa atin. Huwag po nating pabayaan na ito ay aandap-andap. At mamaya, sa isang bugso lang ng mahinang hangin, ito ay tuluyan ng mamatay. Okay, no? Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi minsan pa ay muli po niya akong itinayo dito. Isang pribilehiyo po na makatayo muli sa inyong harapan sa mga lingkod ng Diyos na nagniningning sa liwanag. Di ba? At pasalamat po talaga ako sa Diyos sapagkat eto pa, binigyan niya ako ng pinahintulutan niya ako na muling tumayo sa inyong harapan at para maghayag ng kanyang salita. Ang topic po natin ngayon ay Let Your Light Shine. Di ba? Paningningin natin ang ating liwanag. No, wag natin nga sabihin natin na wag tayong kukurap-kurap lang yung ating liwanag. At ang ating team, bakit sa kabila ng liwanag
na nasa atin na ay may paghihirap pa rin o struggle. Di ba? Bagamat nasa atin na ang liwanag, alam natin yon. Pero kung minsan nakakaranas pa rin tayo ng mga problema sa buhay. At paano ang kilos, no? Paano ang kilos ng isang taong nasa kaliwanagan na? 'Di ba? Kung nasa atin na yung liwanag, ano kaya yung dapat nating ikilos? Ano yung dapat na makita sa atin ng ating kapwa? At ang ating teksto, title muna. Ang title natin, ang ningning ng liwanag. Di ba? So may liwanag na eh. Andyan na yung liwanag. So, ang liwanag kasi maraming uri ng liwanag. Di ba? Kaya ngayon, yung liwanag natin, pag-alabin natin. Maningning dapat. Hindi aandap-andap. At ang ating teksto ay sa chapter 1 verse 5. No? Yung ating teksto, dun po tayo mag-focus sa 5. At ganito po ang nilalaman ng chapter 1 verse 5. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka namin, sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang liwanag na nagahari sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ang ilaw na ito ay manatiling maningning, hindi lamang ngayon, kundi habang buhay, Panginoon, na narito kami sa daigdig na ito. Maraming salamat po sa bagong buhay, sa bagong kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Ang lakas na ito ay gagamitin namin, Panginoon, upang maglingkod sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na minsan patulungan mo ako, itago mo ako sa iyong likuran upang ang makita ay ikaw lamang at hindi ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa kaalaman na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, sapagkat kung wala ka, ay wala din kami. Kaya, Lord God, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala, sa lahat, Panginoon, na ipinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Dakilang Diyos, kami ay lubusang nagpapasalamat sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Balikan po natin yung ating teksto. Ang tekstong ito ay mula sa unang sulat ni Juan, ay naglalarawan ng kapangyarihan ng kaliwanagan, kapangyarihan ng Diyos na kailanman hindi ito nagagapi. Di ba? Hindi ito nawawala. Ayan. Kapag tayo po ay nasa pag-ibig ng Diyos, tayo'y nasa kaliwanagan. Makikita at mauunawaan natin ngayon ang mga bagay na hindi natin nauunawaan. At alam nyo ba, na ang liwanag na yan ay taglay na natin. Nasa atin na yan eh. No? Ang gagawin na lamang natin ay pananatilihin po natin na magningning ang ating liwanag. Magsabog ito ng liwanag sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa. Di ba? Kailangan makita ng ibang tao na tayo nga ay nasa liwanag. So ano yung dapat na makita sa atin? Di ba? Mga kabutihan na nagawa ng Diyos sa atin. At paano naman natin yung pananatilihing maningning? Katulad nga ng nabanggit ng mga nakaraan na, kailangang manatili tayong magbasa ng banal na aklat, magbulay-bulay nito, dili-dilihin natin araw at gabi. At syempre, ang panalangin.
Katulad nga ng sa pre-service prayer kanina, lagi tayong nananalangin para ang liwanag ng Panginoong Diyos ay manatili sa atin. Di ba? Okay, no? Ngayon, alam natin na ang kalaban ng liwanag ay dilim. Okay? So, kapag madilim, ano ba yung kadalasang nararamdaman natin? No? Tama kayo, takot, di ba? Halimbawa, example natin dito sa lugar na to, wala lahat ang mga ilaw na yan, patay. No, imagine ninyo, madilim ang buong kapaligiran. So ano kaya ang nararamdaman ng bawat isa? Diba? Siyempre, andun yung pag-aalala, andun yung takot. Baka mamaya kung sino na yung nasa katabi mo. Hindi mo alam kung sino yung nasa katabi mo na yan. Kung nasa kadiliman tayo. At baka mamaya may biglang humawak sa'yo dyan, di ba? Okay, so hindi natin alam. No? Dahil ang simbolo ng kadiliman ay kasalanan. No? Hindi yan literal na talagang madilim. No? Halimbawa tayo napapaligiran ng kasamaan sa mundong ito. Ano yung gagawin natin? Di ba? Siyempre, tutuon tayo sa liwanag. At walang iba, ang liwanag na yan ay ang ating Panginoong Jesus. No? Nataglay na natin yan. Na kailangan lamang nating pagningasin para manatili ang liwanag sa atin at hindi tayo aandap-andap. Ngayon, alam na nga natin na nasa atin ang liwanag, di ba? Alam na nating lahat yan. Upang lubusan pa nating maliwanagan, kasi kung minsan, ang mga anak ng Diyos ay nag-aalinlangan pa. Di ba? Nag-aalinlangan pa kung nasa atin nga ba ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Basahin po natin sa... Saan na ba? Wala. Wait lang. Wala. Basahin po natin na ang sinasaad ng ano na yon, ng teksto natin na yan ay, ako ay nasa Ama at ang Diyos ay nasa atin, kaya naman ang Panginoon ay nasa atin. Yan ang teksto na yon. Diba? Yun yung nilalaman. Nakalimutan ko kung saan nakalagay. Okay, no? So, ganun pa man, maniwala tayo na nasa atin na ang Panginoong Jesus. Huwag na tayong magduda pa, kahit konting pagdududa. Huwag nating bigyan ng pahintulot na magkaroon tayo ng pag-aalinlangan. At ngayon nasa atin na ang liwanag, bakit meron pa rin tayong struggle? Minsan tinatanong natin yan sa sarili natin, di ba? Bakit may paghihirap pa rin? Bakit may problema pa rin? Bakit nararanasan pa rin natin ang mga kaguluhan sa buhay na ito? Okay, number 1, bakit may struggle pa rin tayo? Kasi simple lang naman yung kasagutan. Kasi sa dilim tayo nakatingin at hindi sa liwanag. Ayan. Nakatuon yung pansin natin sa kadiliman at hindi natin tinitignan ang liwanag ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Hindi natin tinitignan ang liwanag. Ang pinagtutuunan natin ng pansin, yung mga problema na dumarating sa buhay natin. Yung mga problema na nababalitaan natin. Natural lang yung mga problema na yon, di ba? Wala namang buhay, wala naman tayong nabuhay tayo dito sa mundo na walang problema. Sapagkat ang problema, andyan na yan. Katulad ng mga nababalita ng bagyong Yuan, di ba? Ang daming natakot, no? Ang daming naligalig, nag-alala. Kasi nga naman, ang balita super typhoon. Sino ba naman ang hindi matatakot nun? Dati-dati ang signal number natin, number 3 lang. Ngayon, number 5. Di ba? So wag natin ituon yung pansin natin doon. Ang pansinin natin, nasa piling tayo ng Diyos. Hindi tayo maaano. Katulad nga ng nangyari, di ba? Hindi
napahamak ang kanyang mga lingkod. Kasi tayo ay nasa liwanag. Kaya yung mga problema na yan, ano natin yan? Huwag natin yang pagtuunan ng pansin. Diba? Kasi nga, ayon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ganito po ang nakasaad. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Sa makatwid, yung mga pagsubok na ating nararanasan, hindi lang tayo nag-iisa. Lahat ng tao ay nakakaranas ng pagsubok. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Diba? Ang Panginoon ay tapat, hindi niya tayo hahayaan na subukin ng hindi natin makakaya. At ito pa isang napakaganda sa verse na ito. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Hindi ba napakaganda? Napakaganda ang mga pangako ng Diyos. Sabi nga ang verse na ito ay napakaganda. Kasi siya rin naman, ang Panginoon din naman, ang nagbibigay ng paraan para tayo ay makalampas sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin. Sino ba rito ang walang pagsubok? Ang walang problemang pinagdaanan? Diba? Latest lang, kamakailan lang. Isang matinding pagsubok ang dumanas sa aming pamilya. Diba? Pumanaw yung aking anak. Kung kami ay nakatingin doon sa struggle na yon, doon sa problema na yon, na nawalan ka ng anak, marahil bagsak na. Diba? Marahil wala na ako dito sa inyong harapan. Subalit, kami ay nakatitig, kami ay nakatuon sa liwanag. Kaya binigyan niya kami ng lakas, di ba? Lakas ng loob na malampasan ang lahat ng pagsubok na ito. Bagamat napakasakit, kasi latest lang na nangyari, pero ganun pa man, patuloy tayo sa pagtuon sa liwanag. Di ba? Maging sa buhay ni Pastor Bert ay dumanas din ng ganyan. Di ba? Matindi ang pagsubok. Subalit, nasaan si Pastor Bert ngayon? Andyan pa rin sa atin, nakatayo, sapagkat nakatuon siya sa liwanag ng Panginoon. Ayan. Kaya, ignore natin ang mga problema na yan. Patuloy lang tayo sa ating buhay sapagkat kasama natin ang Diyos. Pangalawa, kung minsan kasi, naiisip natin na baka hindi na matapos ang problema. Alam nyo nung mga nagdaang panahon sa buhay namin, alam niyo ang problema namin, ang problema ko minsan sa buhay ko, sunod-sunod dyan eh. Kung baga, sabi ko nga, 3 in 1 di ba? 3 in 1, parang instant coffee kung dumating ang problema sa buhay ko noon. No, maski naman ngayon, di ba sunod-sunod ang problema, iniisip ko nga, baka hindi na matapos tong problemang ito. Kasi ang tagal-tagal na, after ng isa na namang problema. Di ba? Yun yung nasa isip natin. Tayong mga tao. Subalit, ang Panginoon ay merong sinabi sa banal na kasulatan. Makikita natin ito sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Ganito po ang nakasaad. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, o maikling panahon lang naman pala, ang problema na yan, hindi habang buhay, hindi matagal. Ang Diyos, ang siyang pinanggagalingan ng lahat, ay ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang kaluwalhatian
kasama si Kristo. Imagine nyo, bibigyan tayo ng pagsubok, pero sabi ng Diyos, maikling panahon lamang yan. Gaano na yung maikling panahon na pagdadaanan natin? Kung ang kapalit naman yan ay pagpapala, katatagan at kagalingan. Di ba? Lahat ng mga pagsubok na yan ay lilipas din. No? Kasi tayong mga tao kung minsan mainipin . Di ba? Mainipin tayo. Pero yung pagkainip natin na yan ay tutumbasan yan ng Panginoon ng pagpapala. Naalala ko nga noon yung naglakad kami ni Sister Wilma sa Providence. Dumating kami doon, maaga pa. Ang dami ng tao. Di ba? Nakapila kami, nag-iintay kami ng tawag. Inabot kami ng maghapon, inabot kami ng gutom, pero nandun pa rin kami. Nagtiis kami doon. At hindi mo mamamalayan, natapos din pala. Di ba? Nakatapos din, at kung hindi kami nagtiis, di wala din kaming nakuha. Kaya yung problema, yung mga yan ay panandalian lamang. Parang lang yan sa buhay natin, di ba? Pumaano lang yan pass away, sabi nga ganun dumadaan lamang yung mga problema na yan sa buhay natin. Kaya isipin natin, lagi ang liwanag, nakatuon tayo sa Kanya. Pangatlo, meron na tayong sa dilim nakatuon, di ba? Tapos ang problema ay akala natin wala nang katapusan. Number 3, natatakot tayo sa posibleng damage o kasiraan na magagawa ng problema. Kung minsan tayo nag-aalala, halimbawa, nagkaroon tayo ng kagalit dito sa atin, nakapagsalita ka na hindi maganda, o kaya nakapagsalita siya sa'yo ng hindi maganda, at nasira ang relasyon natin. Minsan, iniisip natin, yung problema ko, yung na-damage yung relasyon ko sa kapatiran ko. O kaya na-damage yung relasyon ko sa asawa, sa girlfriend, sa kaibigan, o kung sino man. Ang sabi ng Panginoon, siya ang gagawa ng paraan para ang relasyon na yan ay muling manumbalik. Diba? Manunumbalik yan. Ipaubaya lamang natin sa Panginoon. Katulad din yan nung panahon ni Adan at Eva. Diba? Nagkaroon sila ng kasalanan. Ang relasyon nila ay nasira. Ang Panginoon at ang relasyon ng tao ay nasira dahil sa kasalanan. Subalit sino ang gumawa rin ng paraan para tayo ay muling manumbalik sa Panginoon? Diba, siya din naman ang gumawa ng paraan? Hindi naman tayo yung gumawa ng paraan para tayo muling makalapit sa Panginoon. Kundi, ang Panginoon din ang gagawa ng paraan. Siya rin ang gagawa ng lahat ng hindi natin kayang gawin. Kasi tayong mga tao, limited lang yung alam natin. Limited lang yung kakayahan natin. Subalit ang Panginoong Diyos, hindi. Kaya lahat ng kasiraan na masisira dahil sa problema ay ang Panginoon din ang gagawa ng solusyon. Amen po ba? Okay. So ngayon, alam na natin mga dahilan. Bakit meron pa rin tayong struggle? Ngayon, tingnan naman natin ang benepisyo ng liwanag. Okay, Kung may struggle, at napalampasan natin yan, meron naman tayong benepisyo o advantage na makukuha sa liwanag. Una, hindi ka maliligaw. Hindi ko na naisulat dyan. Hindi ka maliligaw. Kapag tayo ay nakatutok sa Panginoong Diyos, hindi tayo maliligaw ng landas. Diba? Hindi tayo lilihis, hindi tayo kakaliwa, kundi nakatutok lamang tayo sa Panginoon. Katulad nga ng mga hinalimbawa no nakaraan, yung lighthouse o sinasabi nating parola sa dagat. Diba? Ano ba ang purpose ng lighthouse na yan?
Ang purpose na yan ay para doon sa mga manlalakbay sa karagatan. Para meron silang guide, nasaan na ba sila? Nasaan na ba? No? So hindi sila naliligaw ng landas dahil may lighthouse o parola. Ganon din tayo na mga lingkod ng Diyos. Hanggat nasa atin ang liwanag, hanggat hindi tayo umaalis sa presensya ng Panginoon at mananatili tayo doon, hindi tayo maliligaw ng landas. Di ba? Hindi tayo mawawala. Hindi tayo matatalo ng mundong ito kasi nasa atin ang liwanag. Pangalawa, ang liwanag, ilalayo ka niya sa kapahamakan. Kasi ang liwanag ang guide mo, di ba? Sabi nga, ang tanglaw sa lalakaran natin ay ang liwanag at ang liwanag na yan ay nagre-refer yan sa salita ng Diyos. Marami sa atin ang nagpatotoo na tayo ay iningatan ng Panginoong Diyos. Marami na ritong nagpatotoo niyan. Isa na nga si Pastor Bert, kasi si Pastor Bert nagmumotor lang yan. No? At pumupunta sila ng Bicol. Pero ang proteksyon ng Panginoon ay nasa kanila. Diba? Kahit saan sila pumunta kasi nananalangin bago umalis. No? Sa mga nagtatrabaho katulad ko ni Sister Miles, narinig ko rin sa kanya na nagpatotoo siya na inililigtas sila sa kapahamakan. Lalo na kami, no, nag-aabang ng mga, alam nyo minsan, mga simpleng ano lang minsan nag-aabang ka na sa sasakyan, rush hour, sa gabi. Sabi ko, Lord, magpadala ka naman ng sasakyan, yung merong slot na isa, sabi ko gano'n, na makakaupo naman ako agad nang makauwi ako sa bahay. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Minsan bigla nga merong paparada. Isa na lang ang upuan bakante. O so ando doon na sa harapan mo, syempre sasakay ka na. Di ba? Kaya yung mga simpleng bagay na yan, talaga namang napakabuti ng Diyos. Subok na subok namin yan na mga nagbibiyahe papasok sa trabaho. Di ba? Kaya nga kailangan, ang liwanag talaga, hindi tayo ilalayo niyan sa kapahamakan. Okay, so nalaman na natin bakit may struggle at marami pang benepisyo ang liwanag. Marami pang mga advantage na magagawa sa buhay natin. Kasi yung liwanag yung nagdadrive ba sa atin para tayo ay patuloy na makibaka sa mundong ito. No? Huwag lang tayong lilihis ng landas. Ngayon, naalaman na natin lahat ng yan. Siyempre, meron din tayong dapat na ikilos. Di ba? Meron din tayo na dapat naman gawin natin para naman ang mga tao makita yung tunay na liwanag sa atin. Ano-ano ba yung dapat nating ikilos? Number 1. Okay, number 1, kailangan tayo ay mapagpatawad. Diba? Ang anak ng Diyos ay nagpapatawad yan. Kung ang kapwa mo kapatiran ay nakagawa sa iyo ng kasalanan at humingi ng tawad sa iyo, patawarin mo. Diba? Kasi yun yung dapat na ikilos. Huwag ka namang lumalapit na sa iyo yung tao, nagpaliwanag na sa iyo yung tao, pero nakaganyan ka pa rin. Diba? Mataas ka pa rin. So, hindi dapat ganon. Tayo ay mapagpatawad. Kasi tayo yung tinitignan ng tao Di ba? Tayo yung tinitingala nila, isang kilos lang natin na mali. Sigurado yan. Mababanto ka dito sa buong Evergreen. Kaya ingatan natin ang ating mga kilos, maging mapagpatawad tayo. Ayan, makikita natin yan sa Luke chapter 6, verse 35. Ganito po. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. So, utos ng Panginoon na mahalin ang ating kaaway.
kahit na yan ay gumawa pa ng hindi maganda laban sa atin, nagsalita ng hindi maganda laban sa atin, still, mahalin mo pa rin ang iyong kaaway. Kasi utos ng Panginoong Diyos na tayo ay magmahalan. Yan. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kung kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. So utos ng Panginoon na tayo ay magpatawaran sa isa't isa. 'Di ba? Kung halimbawa na ayaw mong magpatawad, no? Kasi parang ayoko, basta gumawa siya ng masama sa akin, may sinabi siya, naisip mo na napahiya ka na ng todo, 'di ba? Naisip mo na hindi na talaga maganda yung ginawa sa iyo. So kung ayaw mong magpatawad, gamutin mo yung sarili mo, yung damdamin mo. I-cure mo yung sarili mo. Di wag ka nang maging maramdamin, di ba? Huwag ka nang maging sensitive kasi hindi na tayo yon. Hindi na tayo yung mga sensitibo. Di ba? So, cure mo na yung sarili mo. No, kung ayaw mo magpatawad, di gamutin mo yung sarili mo. Huwag mo nang pansinin yung mga naririnig mong mga kukonting mga salita. Kasi sino ba naman tayo na hindi marunong magpatawad? Kung ang Panginoon ay nakapagpatawad, tayo pa kaya ang hindi magpatawad sa ating kapwa? Tayo nga, ang laki-laki ng kasalanan natin sa Panginoon Di ba? Sining walang nagawang kasalanan dito sa Panginoon. Pero andyan siya, mapagpatawad. Kaya natin yun. Kunin natin ang katangian ng Diyos na mapagpatawad. Meron akong ipapanood sa inyong isang video clip na ewan ko kung sa inyo mangyari ito, ay makakapagpatawad pa rin kayo. Alam ko rin na ang iba sa inyo, alam na to, napanood na ito. Okay, pwede po bang namnamin po natin yung video at tanong natin sa sarili natin, ako kaya, pag nangyari to sa pamilya ko, mapapatawad ko kaya ang gumawa nito? No? Maibibigay ko ba sa lahat ang mga pangyayaring ito sa Diyos? Kasi sobrang sakit ng naranasan ng isang pamilyang ito. Makati. Ever since we were little, our childhood was I would say very happy. Kasi we really grew up with parents who were very loving, my siblings and I. We were very super close kami as a family. I felt like I was a very innocent person. I know when I was younger, wala akong boyfriend, wala akong mga crush, bihira lang. I was 15 years old. My parents, nasa Bible study sila sa Makati. I grew up in Antipolo sa medyo malayo. I was in the kwarto ng parents ko. I just felt may gulo. There's something wrong. Yun pala, yung nangyari ay may pumasok na magnanakaw. They're fully armed. They got in because there was somebody delivering rice to our house. Sinabayan nila. When I was hearing all the sounds sa bahay na hindi ko alam kung ano nangyayari, I just said, Lord, I think something's wrong. I don't know what it is, but you just protect us. My younger brother, and then my two younger sisters,
lahat tinali. And then they were tied and put on the living room floor, face down. Bakit ito bakit mo? Bakit nilang dito? Nasa na rin. Bakit ba rin tayo? I was really nervous. So yung mga jewelries, binigay ko sa kanila. Then after, sabi niya, Ayoko makita mo ginagawa ko. in my mind, okay, papatay na niya ako. But then what happened was, he raped me. I never had a boyfriend. I never kissed anybody. So I never had any sexual experiences. I mean, I was really a good girl. I really, obeyed my parents. I was very innocent. So when that happened, like, I just, I was crying while it was happening. But then, yung baril kasi nasa ulo ko eh. So, wala talaga akong magawa. Ito. Pagkatapos niyan, dinala niya ako sa iba-ibang mga kasama niya. So, parang pinasa-pasa ako to 7 different guys in different places in the house. So, parang what was sacred, our home, like, so every room, there was like a bad memory. Even the bathrooms, even my own bed. I was scared kasi I invited 2 friends, 2 girlfriends to come over, my friends. So I was praying, I said, Lord, sana hindi na lang sila dumating. They brought me out to the living room. Nakita ko yung bag ng kaibigan ko nakabukas, nasa floor. So sabi ko, oh my Lord, I hope hindi nangyari din yung nangyari sa akin, sa kanila. May nag-doorbell. So natakot yung mga magnanakaw kasi, oh my gosh, there's somebody there. Kaya lang parang hindi ko alam kung bakit they trusted me. Sabi nila, sige ikaw, puntahan mo, and then palayasin mo lang sila. So, they let me go, they untied me, pinalabas ako. Tapos, pumunta ako sa gate, tapos nakita ko yung parents ng isang kaibigan ko. Sabi ko lang, may mga magnanakaw sa bahay. So sinabi ko sa kanila. Pero nag-acting ako. Sabi ko, Okay, bye! See you later! Tapos pumasok ulit ako sa bahay. Na hindi ko alam kung klaro yun sa kanila kung anong sinabi ko. Nung bumalik ako sa bahay, Ano sinabi sa kanila? they were threatening me na. And sabi nila, sige, papatayin na namin kayo. All of a sudden, ang decision nila, they took a hostage. Then they escaped. Lumabas sila. Lahat sila lumabas. Lumagay sila. So, we were waiting for somebody to rescue us kasi hindi namin alam kung talaga wala na sila. We were so scared. And then all of a sudden, may nakita kami nagpa-flashlight sa mga bintana ng bahay namin. Bakit na naman sila? Pero yun pala, may dumating na iba pang missionaries na kaibigan din namin. And then, they rescued us. Siguro maybe an hour or maybe 2 hours later, dumating yung parents namin. You know what? Your kids are safe. Walang namatay. Everybody's okay. Pero kailangan yung kausapin si Joy. Kasi may nangyari sa kanya.
So for me, that was the hardest. I was really... Because I knew they were teaching Bible. They were having a Bible study, and then, you parang iisipin mo, di ba, if you're following God and you're really putting Him first, how can God let that happen to your children? My parent, of course, my mom just cried. My dad, they hugged me. I was thinking, if my God, whom I serve, cannot protect my daughter, I said, is it really worth it serving Him? That night, my mom just stayed with me in the bed. I couldn't sleep, and she just hugged me the whole night. Kasi she doesn't also know what to say. As a mom, someone who's always protected me and taken care of me. I had dedicated her to the Lord when she was a child. And so I had to trust that God would do what was best for her. And so I was able to just comfort her all night that way. Then the next day when my brother found out, syempre he was so upset. Kasi feeling niya he's my older brother, dapat he protected me. Wala siya dun kasi that night. Like my dad, hindi ko ever nakita siya mag-cry. I mean, he cries, but not like this. Like I would see him, he's studying the Bible, but he's crying. Because I'm sure, as a father, where you're very protective of your daughters, the last thing you want is for that to happen. So God also dealt with his heart, like, are you willing to trust me? You trust your children still to me? And so I told the Lord, I don't understand. I don't see any good coming out of this. But I said, I will trust you. And I pray that you will help me understand. And I remember my mom, she'd look at our photos when we were little, when we were kids, and then she'd see photos of me, as a kid, very innocent, very happy child. And then she knew that, all of a sudden may nangyari. God spoke to me in a very still, small voice. And what he said to me was, Diana, Vincent, will you trust me? Will you trust me even with this? Okay, no? Pinutol ko na po kasi masyadong mahaba po yun. At kayo na lang po yung manood kung ano yung kahihinatnan. Imagine nyo, si Pastor Peter Tangi yan, yung kanilang pamilya. Isang pastor, naglilingkod sa Diyos, ang asawa niya, ang mga anak niya, nagba-Bible study, everyday nagpe-pray. Pero what happened? No? Nangyari ang hindi dapat mangyari. Si Joy ay ni-rape, hindi lang ng isang lalaki, kundi 7 lalaki ang nang-rape sa kanya. Diba? Napakasakit bilang ikaw na lingkod ng Diyos. Nananalangin ka na protektahan ang iyong family, pero hindi nangyari. Ano kaya sa palagay ninyo ang gagawin ninyo? Diba? Napakasakit, inosenteng bata, 15 years old lang yung bata. Pinagpasasaan ng 7 lalaki. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Kasi ang ginawa ng pamilya, nag-decide ang pamilya na hindi sila magdedemanda. Hindi sila gagante. At pinatawad nila yung mga lalaking nang rape sa anak nila. Imagine nyo kung gaano, no? Minsan dumating sa punto din ng isip nila na naglilingkod ako sa Diyos, nagsaserve ako, pero hinayaan mo, Lord, na mangyari ito sa aking anak. No? Hindi mo pala kayang protektahan. Subalit, no, napakabuti talaga ng Diyos kasi ang liwanag ay nasa kanila.
No? Pinatawad nila, hindi sila nagdemanda. Kasi ang katwiran ng pamilya, si Joy, isa sa publiko, tatanungin, mababando na mapapanood ng lahat kung ano yung ginawa sa kanya. At napakabuti ng Diyos kasi Diyos din ang tumulong sa kanila para malagpasan nila yung problema, lalo na kay Joy. No? Kinomfort siya ng Panginoon. At ang paghihiganti, sabi nga, ay nasa Panginoon. Nabasa ko doon sa ibang mga write-ups, no, sa interview, na ang Diyos ang gumawa rin ng paraan. Nahuli yung sindikatong iyon, ang iba ay namatay, at ang iba ay nakulong. At anong pagpapala ang nangyari sa pamilya? Patuloy silang naglingkod, ang kanilang pananampalataya ay nanatiling matatag. At ngayon, si Joy ay naging inspiration, no? Nagpatotoo, dahil marami din palang mga ganyan, takot magsalita. Kaya sila ay na-inspire sa story ni Joy. At ngayon, napakaganda na ng buhay ni Joy Tanchi at saka ng pamilya nila. Hanggang ngayon, silang buong pamilya kasama ang mga apo ay naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Napakaganda ng patotoo ng buhay nila. Di ba? Tayo kaya, tanungin natin ang sarili natin, maski ako, anong gagawin namin tayo kung mangyayari yan? Patuloy pa rin ba tayo sa paglilingkod? O maggaganti ba tayo? Magdedemanda ba tayo? Nasa atin yan. Pinakamahirap na pangyayari sa buhay ng isang ama, ng isang ina. Di ba? Subalit, hanggat ang liwanag ay nasa atin, ang Panginoong Diyos ay nasa atin, malalampasan natin yan, makakapagpatawad tayo. Di ba? Napakahirap ng pangyayaring yon. Tayo pa kaya na mumunting problema lang ang manarating natin, kukonting salita na narinig natin, action na hindi mo naman sinasadya, ay hindi mo mapatawad ang iyong kapatid. Tularan natin, di ba, ang buhay ng iba. Pangalawa na dapat nating ikilos, magpahayag ng salita ng Diyos. Si Peter Tanchi, kasi si Joy ngayon Mendoza na eh. Peter Tanchi Mendoza. Nakapag-asawa na siya ng isang Christian din na talagang may takot sa Diyos. Ngayon, hindi napigilan ang pamilyang ito na hindi magpahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Dahil sa kanilang karanasan, no, yung karanasan nila, patuloy pa rin na inihahayag nila ang salita ng Diyos. Kaya tayo na nakaranas, no, ng biyaya ng Diyos, patuloy pa rin nating ihahayag ang salita ng Diyos. No? Habang tayo'y nabubuhay, tayo na yan, kailangan nating ipahayag ang salita ng Diyos. Maging si Paul, si Saulo, naalala ninyo si Saulo? Na naging Paul siya, binigyan siya ng ibang pangalan. Alam naman natin siguro si Saulo, yung buhay niya, noong hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Siya ay taga-usig ng mga lingkod ng Diyos. Sinasaktan niya yan, pinapatay niya. Di ba? Talagang siya, number 1 siyang taga-usig ng mga lingkod ng Diyos. Isang araw nang siya ay papunta sa Damascus, nagpakita sa kanya ang liwanag. Isang nakasisilaw na liwanag na dahil doon ay nahulog pa nga siya sa kanyang kabayo. Di ba? Nahulog siya doon at ang liwanag na yan ay ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng Diyos, ng Panginoon, bakit mo ko inuusig? Diba? Mula noon, nang makilala niya ang liwanag, bumaligtad na ang pangyayari. Siya na ngayon ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos.
Di ba nakarating siya kung saan-saang lugar para magpahayag ng Diyos. Alam nyo, kapag naranasan ninyo ang liwanag na dala ng ating Panginoon, hindi natin mapipigil ang sarili natin na magpahayag ng salita ng Diyos. Amen po ba? Okay, no? So, kailangan maging mapagpatawad tayo. Ihayag natin ang salita ng Diyos kahit na sino pang tao ang masalubong natin or whatever niyan, ang mahalaga. Maipahayag natin ang salita ng Diyos upang sila man ay maranasan yung naranasan natin. Okay, number 3, dahil alam na natin ang lahat ng ito, isa pang kilos na dapat nating gawin ay makakapanalangin na tayo ng malaki. Di ba? Katulad ng usapan namin kanina sa Sunday School, makakapanalangin na tayo. Ano man yung ating ipanalangin ay ibibigay ng Panginoon. Makikita natin yan sa Marcos chapter 11, verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon. No? Manalangin tayo ng malaki. Wag yung wag yung maliit lang. Katulad ka ng nabasa ko nung nakaraan. Sabi ng isang pastor, kapag ang anak mo ay pumasok sa paaralan, 'di ba? Aalis 'yan. Siyempre, papanalangin natin yan. Anak mo or apo mo or kapatid mo, ganito daw ang dapat panalangin. Ganito ang dapat na panalangin. Sabi mo, Lord, ingatan mo po yung anak ko sa pagpasok niya sa paaralan. No? Kasi po papasok siya. At siya po ay magiging matalino, magiging number 1 siya sa klase. At gagraduate yan, Lord. No, gagraduate yan. Magkakaroon yan ng magandang trabaho. Sabi niya, at kikita yan ng malaki, Lord. Yayaman siya. So hindi pa man nagaganap, sinabi mo na sa Panginoon. Kaya dapat daw ganon ang, walang daw, dapat ganon ang panalangin natin. No? Ibiyan yung malaki, malaki na. Huwag kang mananalangin ng kakapiranggot, di ba? Sabi nga, halimbawa, nanalangin ka, Lord, bigyan mo naman kami ng sariling bahay at sariling lupa. Hindi mo naman ibinigay kung anong klaseng bahay. Hindi mo binigay yung specific na bahay. Bibigyan ka nga. Paano ko ang binigay sa'yo? Maliit lang. Barong-barong lang. Diba? Kaya manalangin ka na, sabihin mo, 2-story, fully furnished na bahay. Diba? Nung nanalangin ako noon sa Panginoon, wala kaming bahay sa Project Porpa noon. Sabi ko, Lord, lagi-lagi na lang kaming nangungupahan. Sabi ko ganun. Gusto ko pag alis ko dito sa bahay ng nanay ko, meron na akong sariling lupa at bahay. Yun yung panalangin ko. Tinupad ng Panginoon, meron na rin kami sariling bahay at lupa. Sana pala sinabi ko, Panginoon, yung malaki, no? Yung malaking bahay, fully furnished. Ganun lang yung ipanalangin ko, kaya ganun yung ibinigay. Pero ganun pa man, maraming salamat sa Panginoon kasi natupad yung panalangin ko na kung kami ay aalis sa bahay ng nanay ko, sariling bahay at lupa ko na ang lilipatan ko. No? Noong mga panahon yun, hindi ko alam kung paano ako lilipat ng bahay na sarili ko. Kakarampot lang naman ang kita ng teacher noon. Kakarampot lang din ang kita ni Mario noon. Sabi ko, Lord, basta, pag alis ko dito, meron akong sariling bahay at lupa. Ipinagkaloob ng Panginoon. Di ba? Okay, kaya napakasarap ang maglingkod sa Panginoon. Diba? Kaya manalangin tayo, ipanalangin natin yung mga anak natin ng hindi lang simple, kundi malaki ang ibibigay ng Panginoon. Kaya nga itong ating vision na to, napakaganda niyan, no? Kasi yan ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Okay, bilang conclusion, si Jesus ang liwanag, ang tanglaw ng pag-asa. Ang liwanag na nagdadala ng pag-asa
at kaligtasan sa lahat ng naniniwala. Sa gitna ng ating struggle, pakikibaka, ang pangako ng Diyos ay nanatiling matatag at ang ating liwanag ay patuloy na magniningning at makikita yan ng buong mundo sapagkat kasama natin si Jesus ang tunay na liwanag. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang walang nag-iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig ngayong umaga. Minsan pa, Panginoon, ito ay paalala sa amin na dapat ang aming ilawan, ang aming ilaw ay patuloy na magniningning, patuloy na mag-aalab at ito ay makikita ng buong mundo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos, ang aming tanglaw sa aming pakikibaka sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay isinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. At samahan niyo po ako sa Deuteronomy chapter 14. Verse, pakiplus nga po. 22 to 23. Akin lang pong bibigay liwanag yun. Ang talata pong ito sa Bible ay nagbigay po siya ng layunin ng pag-iika po para sa tayo ay turuan na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. At ang gagawin natin siyang pinakapangunahin sa ating mga buhay upang tayo po ay makapagpakita sa Diyos na tayo po ay nagtatapat sa ating paglilingkod sa Kanya. At bago po tayo doon, ang sabi roon, kunin ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani taon-taon, yung verse 22 po, at ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ninyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakanin sa lugar ng pipiliin ng Diyos, ninyong si Yahweh, upang siya inyong maparangalan. Bago po tayo magkaloob, ang tithes and offering po, ang tithes lang muna ang ating pag-usapan dito. Ang tithes po ay yung tinatawag na ikasampung bahagi ng ating kinita. Diyan po ay binanggit yung ani, mga alagang hayop, pero wala po tayo ngayon ng ganyan. Ano po? Kasi ang atin ngayong pinairal ay mga pinansyal na. Sa atin po, pagka tayo ay nagtatrabaho at meron tayong kinikita, ang atin pong inuuna minsan para may pakita natin kung ano ba ang priority natin sa buhay, kung ang Panginoon ba o ang iba pang mga bagay. Halimbawa, pag sweldo mo, punta ka agad sa barkada at kung ano-ano yung gagawin. Ibig lang sabihin, yun ang priority mo. Pero sa Panginoon, kapag sinabi natin siya ang priority natin, ano man yung ating kinita sa ating paghahanap buhay, yung pinakamainam doon na ating kinita, yun ang ating unahing ibigay sa ating Panginoon sapagkat yun ang nakalulugod sa Kanya. Ano po? Kasi kadalasan, ang issue ng offering o ng tithes po ay minsan nagiging question sa iba. Bakit pa ako magta-tithes samantalang kinita ko ito? Pero ipapakita ko po sa inyo yung para saan ba ang
tinatawag nating ikasampung bahagi. Ang ikasampung bahagi po ay tinuturo ng Biblia para sa ganon, maipakita natin sa Diyos ng ating ginagawa at pagsunod sa Kanya ay makapagbigay ng kaluguran sa Kanyang paningin. Kasi minsan, nagbibigay nga tayo, pero hindi natin alam kung nalulugod ba ang Diyos sa ating pagbibigay. Ano po? Kaya dito, magbibigay po ako ng 4 na bagay kung bakit ibinibigay ang ating ikasampung bahagi. Natanong niyo ba sa inyong mga sarili, bakit ibinibigay natin ang ikasampung bahagi? Unang-una, ito po ay pagkilala natin na tayo nananampalataya sa isang Diyos na siyang may-ari ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Tayo po ay mga katiwala laang ng ating Panginoon. So kung ano man ang meron tayo, ito ay sa Kanya. At marapat lamang na tayo ay magbalik nung para sa Kanyang hinihingi na ikasampung bahagi ang ating kinikita. Nananampalataya tayo na ito ay ibabalik ng Diyos ng mas higit pa sa ibinalik natin sa Kanya. Pangalawa, ito ay binibigay natin bilang pagtanaw ng pag-ibig niya sa atin. Una tayong inibig ng Diyos, kaya marapat lamang nasa pamamagitan ng pagbabalik ng ikasampung bahagi ng pinagkatiwala niya sa atin, ipakita natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo ang pag-ibig natin sa Kanya. At ang pangatlo, ito po ay iniutos ng Panginoon na dapat nating sundin. Doon sa Malakay 3 verse 10, ay sinabi rito, ibigay ninyo ng buong buo ang ikasampung bahagi upang matugunan ang mga pangangailangan sa aking templo. At kapag ginawa natin ito, may pangako ang Diyos dito. Sabi niya, subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. At ito pa po ang isang pangako. Ang kanyang protection, sabi niya, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Ibig lang sabihin, kapag tinupad natin ito, sinunod natin ito, ang pagbibigay ng ikasampung bahagi, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala. Pag sinabing buhos, hindi patak, kundi ibubuhos ito ng Panginoon upang maranasan natin ang mga biyaya at pagpapalang sagana at walang silid na mapaglalagyan. At pinakahuli, ito po ay ang ating pagpapakita ng pagpapasalamat o pagbibigay natin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat ang pagpapasalamat po ay pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa atin. Gaya ng mensahe nating narinig. Ano po? Ang kabutihan ng Diyos ay laganap sa lahat at mararanasan ng lahat ng tao na sumusunod sa Kanyang banal na kalooban. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, kung mayroon kayong agam-agam patungkol sa pagbibigay ng ikapo, ito po ay hindi utos ni pastor, hindi ito utos ng sino pa man. Ito ay utos ng Diyos na dapat nating gawin upang sa ganon makapagpatuloy ang gawain ng Panginoon sa Kanyang iglesia at makarating sa lahat ng dako na kung saan inuutos sa atin na mag-evangelize tayo sa lahat ng dako. Ano po? Kaya tayo po ay mananalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil niloob nyo na kami ay makapanambahan sa araw na ito po ang itinakda mo sa amin bilang pagtupad namin sa iyong banal na kalooban. Panginoon, itinatas po namin sa inyo ang mga aming ikapo na kung saan nanggaling po sa aming mga kinita sa aming pagtatrabaho. Kami po ay bukas puso o buong puso na nagbabalik nito upang sa ganon mayroong magamit sa gawain sa iyong iglesia. Pagpalain niyo po ang bawat makakakaloob, maging hindi makapagkaloob sa araw na ito, kundi sila po ibigyan mo ng mga hanap buhay, mga pagkakakitaan sa ganon sa mga susunod na araw o mga panahon. Sila man ay makakapagpaloob din upang sa ganon
sila ay makaranas din ng mga biyaya at pagpapala na ipinangako mo sa amin. Umaasa kami, O Diyos, ng iyong mga salita na aming napakinggan. Ito na nga pong titimo sa aming puso't isipan at makakapamuhay kami ayon po sa tinuturo mo sa amin. Kaya, O Diyos, pagpalain niyo po ang mga financial na aming malilikom at magamit dito sa mabuting kapamaraanan upang sa ganoon ikay mabigyan namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito mga aming dinadalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos at sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalakas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula dagat, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalakas ang pagpapala, lumalakas ang pagpapala, lumalakas ang pagpapala ang aking natanggap na. Hindi po kasi namin alam, na-surprise kami talaga. Psalms 23. Psalms 23. Maalala ko sa... The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy staff and Thy rod, they comfort me. Thou anointed my head with oil, Thy cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me. For the days of my life, I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you, Lord. Naalala ko. Ano? Sa akin po ay doon sa Awit chapter 3. Sabi doon, O Panginoon ko, ang daming kaaway. Sa lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw Diyos, ay di mo tutulungan. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa agit, tagumpay ang ginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, Yahweh, na aking tawagan, tinugon mo ako sa bundok na banal. Yun po ang aking memory verse. At, Ha? Meron? Low. Ano? Wala? meron. Okay? Naalaala ko sa... Walang practice? Okay, game. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you are the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus,
soon and coming King. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Thank you po. Grabe, Pastor. Meron po pala kayong talent sa pagkanta. At Sister Edith, grabeng kanta. Kahit unprepared, pero yung boses iba po talaga. Ngayon po, darako na po tayo sa ating mga announcement. Ang ating pre-service prayer ay nagsisimula ng Sundays, 7:30 a.m. to 8 a.m. Ang ating Sunday School, nagsisimula ng Sundays, 8 a.m. to 9 a.m. Sabay-sabay na po yan ang adult, young, couples, and youth. Worship service naman natin, nagsisimula ng Sundays, 9 a.m. to 11 a.m. Ang ating choir practice, nagsisimula ng Sundays, 2 p.m. o to be announced. Ang ating praise and worship practice ay nagsisimula ng Saturdays, 9 a.m. o to be announced. Ang intercessory prayer natin, nagsisimula ng Saturday, 5:30 a.m. to 7 a.m. Ang ating midweek service naman, nagsisimula ng Wednesday, 5:30 to 6:30 p.m. Ang ating operatory prayer for next Sunday is si Pastor Carlos Arcelon. Ang ating opening prayer for next Sunday ay si Sister Angelique Francisco. Ang ating speaker para sa next Sunday is si Pastor PJ Almasan. Ang ating pastoral prayer, si Pastor Bert Dungaran. Isang pasalamat po sa nagbigay ng bulaklak na sina Brother Jerome at Sister Rachel. Ay, kami pala yun. Ang next flower offering natin ay Sister Olbis. Sister Olbis. At patuloy nating suportahan ang ating mga gawain, katulad na lang ng ating Project Hagay. Kung sino po ang may interest, makipag-ugnayan lang po sa ating lingkod na si Sister Miles ay si Pastor Bert Dungaran. At pati na rin ang ating church membership form, kung gusto niyo pong mag-fill up, makipag-usap na lang po tayo kay Sister Miles. Kung wala na po, ayun. Sorry po. Nakaligtaan ko. Ayun. Family presentation pala natin next Sunday, kaya pala nakalimutan. Pusta family. Kami. Kaya pala kalimutan. Ayun. Magandang umaga po uli. Ang ating Women's Anniversary ay mamaya na po 2:00 ng hapon. Kaya dito po tayo magtipon-tipon para ipagdiwang po natin ang ating anniversary. Ayan, isang mapagpalang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon. Sa atin pong gaganapin na Powerful God's Flock Christmas party po natin ay gaganapin po ang ating Christmas raffle din po. For a cause po ito, para po ito sa ating Project Hagay. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na naway makapagbili po tayo kasi lahat po ng kikitain natin dito ay mapupunta po lahat para sa ating Project Hagay. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako sa bawat isa. Alam ko pong tatangkilikin niyo po ang ating Christmas Raffle Project. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy nating suportahan ang ating mga gawain. Kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastor Bert para po sa ating benediction. Mangyari pong magsitayuan lahat. Buti mo, Panginoon.
Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong pagpapadama ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng mensahe na amin pong narinig sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ang liwanag na natanggap namin galing sa Panginoong Hesus ay patuloy naming pinaniningning at paniningningin pa sapagkat ito ang nakalulugod sa iyong banal na paningin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong lingkod na si Sister Beron. Ginamit mo ang kanyang buhay at karanasan, ang iyong kabutihan at ang iyong pagpapala sa kanya at sa kanyang buong sambahayan ay tunay, Panginoon, na ipinahayag niya kung gaano kayo kabuti sa kanyang buhay. At ganun din, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito ngayong umaga. Ito ang dahilan kung bakit kami ay patuloy na nagkakaloob sa inyo ng papuri at pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagkaloob nito sa amin ay ipinaabot mo sa bawat isa sa amin na mula sa mensaheng ito ang mga pagpapala na amin pong natatanggap sa inyo at tatanggapin pa, at kami naman bilang tugon ay gampanan namin ang tungkuling ipinagkatiwala po ninyo sa amin na kami ay magliwanag sa pamagitan ng mabubuting gawa na itinuro po ninyo sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo upang kami ay magamit mo sa iyong layunin at plano na lahat ng taong makakakita sa amin ay tunay na sasabihin nila, napakabuti ng iyong Diyos. Kaya naman sa pagkakataong ito, Panginoon, ay dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang buong sambahayan ni Sister Beron, ang kanyang pamilya at ang kanyang buong sambahayan. At ganoon din, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayong umaga at maging sa mga nakikinig sa kanilang tahanan na sila ay nakikiisa sa amin ng pagpapuri at pagpapasalamat dahil sa kabutihang ginawa ninyo sa bawat saglit ng aming buhay samantalang kami ay naglalakbay sa mundong ito. Kaya, mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon, mula sa mensahe na ating narinig sa araw na ito, sapagkat ito ay inihayag ng Diyos sa bawat isa sa atin upang ang kanyang plano at layunin sa buhay ng bawat isa ay patuloy nating maranasan ang pagpapala na ipinangako niya na ito'y kanyang gagawin sa mga taong nagtatapat at naglilingkod at sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya salamat, O Diyos, sapagkat ikaw na aming pinaglilingkuran ay hindi marunong sumira sa iyong pangako. Tapat po kayo, kaya kami ay umaasa na kami na mga anak mo ay mananagana sa mga pagpapala na nagmumula sa inyo sa pamagitan ng mga kabuhayan na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa na ito'y magiging daluyan ng aming pag-unlad sa aming mga kabuhayan. Kaya naman, O Diyos, na kung papaano mong ipinadama sa bawat isa sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong proteksyon, na sa bawat saglit ng aming pinupuntahan at ginagawa, naroon ang iyong pagsubaybay, na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Kaya naman, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming kinabukasan, sapagkat ikaw ang nagkaloob ng pag-asa na kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pagkakataon upang kayo ay aming mapaglingkuran sa pamagitan ng mga kaloob mo sa bawat isa sa amin. At ngayon naman ay nais naming ipadama sa iyo kung paano mo ipinadama sa bawat isa sa amin ang mga pagpapala na kailangan namin samantalang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Kami naman ng mga anak mo na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan ay ipinapadama namin sa iyo sa araw na ito ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Glory.
Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapatid. God bless po sa bawat isa.